Takip silim, magtago sa dilim. Sa isang kagubatan ay may isang matandang babae ang naninirahan. Siya si Kalinda. Itinakwil siya ng kanyang pamilya, maging ang kanyang mga anak. Sa kadahilan ng siya daw ang naging dahilan kung bakit parami ang namamatay sa kanilang nayon. Maging ang kanyang mga kapitbahay, kaibigan, ay talagang itinaboy siya. Itinaka siya ng kanyang apo. Dinala siya sa gubat upang maiwasan ang pagpatay sa matandang ito. Dahil nais sana ng mga kababayan niya na siya ay sunugin ng buhay. Dahil isang gabi, nasaksihan ng lahat na 3 sanggol ang namatay sa nayon nila. Ito ay nangyari sa kalagitnaan ng kabilugan ng buwan. Magandang araw sa iyo, Kuya Vince, at sa iyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Sean, 21 taong gulang. Ako ang apo ni Lola Linda. Nais kong ibahagi ang kwento ito dahil naniniwala ako na ang lola ko ay inosente. Nangyari ang lahat nung ako'y 18 taong gulang pa lamang. 3 taon na ang nakakalipas. Subalit sariwang-sariwa pa rin sa aking isipan ang lahat ng kaganapan. Noong 2021, kasagsagan ito ng pandemic. Nagkagulo ang aming mga taga-baryo. Naglabasan sila lahat ng kanilang mga bahay. Dahil sa kadahilan ng 3 sanggol ang namatay. At isinisisi nila ang pangyayaring ito sa aking Lola Linda. Hindi pangkaraniwan ang pagkamatay ng 3 sanggol na ito, Kuya Vince. Dahil natagpuan silang wakwak ang kanilang dibdib. Wala na ang mga puso. Isa sa aming mga kapitbahay, Kuya Vince, ang nagsasabing madalas daw niyang makita ang aking Lola Linda. Lumalabas daw ito ng aming tarangkahan tuwing hating gabi. Tila daw ay nag-uurasyon ito sa kalangitan habang nakatitig sa bilog na buwan. At isang gabi pa nga, Kuya Vince, isang lalaki daw ang nakakita sa aking lola na tila'y nag-anyong aso ito at nag-aalulong at bigla na lamang nagtatakbo. Nagkakagulo na ang aming mga kabaryo, Kuya Vince, ng mga oras na yon. Dala ang kanilang sulo, nagsisigawan sila sa harap ng aming tarangkahan. Sinisigaw nilang ilabas namin si Lola Linda. Susunugin daw nila ito ng buhay sa paniniwalang isa daw itong aswang. Dala ng matinding takot, Kuya Vince. Hinata ko ang kamay ni Lola Linda at dinaan ko siya sa likod ng aming bahay. Nagtatakbo kami ng mabilis papunta sa gubat. Sa kalagitnaan ng aming pagtakbo, isa sa aming mga kapitbahay ang nakasulyap sa amin. Dali-dali itong sumigaw. Habulin ang matanda, tumatakas. Takot na takot ang lola ko ng mga oras na yun, Kuya Vince. May diferensya na rin kasi ang kanyang tuhod. Pero hindi pa rin ako sumuko dahil gusto ko mailigtas ang lola ko sa maling parusa ng aking mga kabaryo. Malayo na kami sa aming baryo, Kuya Vince. Napakalayo na talaga ng aming natakbo ng aking lola. Habang kami ay tumatakbo sa kalagitnaan ng gubat, may natanaw kaming isang kubo, Kuya Vince. Ito ay madilim, walang nakatira, kaya pumasok kami ng aking Lola Linda. Dito nga kami, Kuya Vince, nagpahinga at nagpalipas ng gabi. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin at tanungin si Lola Linda, Kuya Vince. Sinabi niya sa akin na wala daw katuturan ang lahat ng ibinibintang sa kanya. Sa edad ba naman daw niyang iyon, may kakayahan pa daw ba siyang pumatay?
lalo na kung ito'y mga sanggol. Naniwala ako sa kanya, Kuya Vince. At tinanong ko din siya patungkol sa pagtitig niya sa bilog na buwan tuwing hating gabi. Ang sagot niya sa akin, nagagandahan lamang daw siya sa bilog na buwan, kaya niya ito laging tinititigan tuwing hating gabi. Natulog na kami ng mga oras na yon, Kuya Vince. Hintay namin na sumapit ang umaga. Maagang maaga ako umalis ng kubo sa gitna ng gubat. Iniwan ko si Lola doon. Umalis ako para kuhaan siya ng pagkain at damit na susuotin. Umuwi ako, Kuya Vince, sa aming bahay. Sa pag-uwi ko, nagulat ako, nagkakagulo pa rin ang aming mga kapitbahay. Galit na galit sila sa aking nanay. Bakit daw niya hinayaan na isama ko si Lola Linda at itakas? Sa sobrang galit na aming mga kapitbahay, Kuya Vince, sinunog nila ang aming bahay. Pinalayas nila kami. Bitbit ko ang aking nanay ng mga oras na yon. Wala kaming matutuluyan, kaya nagpunta kami sa gubat upang puntahan si Lola Linda. Sa mga oras na yon, Kuya Vince, hindi na namin nakita si Lola Linda sa kubo kung saan ko siya iniwanan. Pero dahil wala kaming matuluyan ng aking nanay, doon na lang kami nanatili. Sinubukan naming hanapin si Lola Linda. Umabot kami ng 4 na araw. Talagang ginaludgod namin ang buong kagubatan. Subalit hindi pa rin namin siya makita, Kuya Vince. Nag-aalala na ang aking nanay. Wala din kaming balita sa aking tatay. Dahil ang buong akala ng tatay ko, sa pag-uwi niya sa aming probinsya ay matatagpuan niya kami doon sa aming bahay. Isang araw, Kuya Vince, ay nabalitaan ng aming mga kabaryo na kami ay nakatira sa kalagitnaan ng kagubatan. Itinaboy nila kami. Sinisigaw nilang salot daw kami sa lipunan at huwag na daw kaming magpapakita kailanman. 2 araw din kaming naglakad ng nanay ko upang marating ang kabilang dulo ng kagubatan, Kuya Vince, hanggang sa may nakita kaming isang maliit na baryo. Sinubukan namin, Kuya Vince, na katukin ang mga bahay doon hanggang isang pamilya ang nagpatuloy sa amin. Mabait si Mang Karding at Aling Rosa. Binigyan niya kami ng isang kwarto ng aking nanay at doon kami pinagpahinga. Isang buwan na ang nakakalipas nang huli kong makita si Lola Linda, Kuya Vince. Wala pa rin akong balita sa kanya. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan kong pumasok ulit sa gubat at bumalik doon sa kubo kung saan ko siya iniwanan. Habang naglalakad ako sa gubat, ay may natanaw akong isang matanda. Malayo pa lang alam ko si Lola Linda na ito. Pero bigla akong umiyak, Kuya Vince, kasi nakita ko payat na payat siya. Halos nakadikit na ang kanyang balat sa kanyang buto. Nang bigla ko siyang lapitan, Kuya Vince, tinulak niya ako papalayo na para bang takot na takot siya sa akin. Huwag ko daw siyang lapitan. Sinubukan ko siyang abutan ng tinapay na dala ko ng mga oras na yon, Kuya Vince. Kinuha niya ito at sabay siyang tumakbo. Hinabol ko siya at habang hinahabol ko si Lola Linda, Kuya Vince, ay may bigla na lang sumulpot na 2 malaking aso sa harapan ko, Kuya Vince. Nagkangalit ang mga pangil ng mga asong ito at nanlilisik ang mga mata. Nanginginig na ako sa takot. Kaya hindi ko na nagawang sundan pa si Lola Linda. Napagdesisyonan ko na lang na bumalik sa bahay nila Aling Rosa. At sinabi ko kay nanay na nakita ko si Lola Linda sa gitna ng gubat. Hanggang sa sinabi sa akin ng aking nanay na kinakailangan ko na raw malaman ang lahat ng katotohanan, na huwag ko na daw hanapin si Lola Linda dahil hindi ko naman daw ito tunay na lola. Ang tatay ko daw ay ampon lang nito, bagay na hindi naman nasabi sa akin ng tatay ko kahit nung ako'y bata pa. Bigla akong nahihiwagaan, Kuya Vince.
Kaya ikinwento na sa akin ni nanay ang buong detalye. Si Lola Linda daw ay mayroong isang kaibigan at bago pa man daw ito namatay, ikinwento daw kay nanay na si Lola Linda ay may triplets na anak. Namatay daw ang triplets na ito nung sanggol pa lamang at hindi daw alam ang dahilan kung ano ang ikinamatay. Kaya daw lungkot na lungkot si Lola Linda noong mga panahong yon at nangungulila. Para daw maibsan ang kalungkutan ni Lola Linda, nagawa daw nito na mag-alaga ng 3 aso at tinuring niya itong sarili niyang mga anak. Isang gabi, habang bilog na bilog daw ang buwan, ay nakita daw ni Lola Linda ang 3 alaga niyang aso na punong-puno ng dugo ang mga bibig. Kaya nagtaka ito. Lumabas daw si Lola Linda ng kanyang kwarto para tignan daw ang mga alaga nitong hayop hanggang sa nakita niya na nakahandusay ang alaga nitong 3 kambing at wakwak ang dibdib at wala ng puso. At ikinwento daw ito ni Lola Linda sa kaibigan niya. Kaya sinabi daw ng kaibigan ni Lola Linda na kailangan niyang patayin ang 3 asong ito dahil tila daw sinasapian ito ng masamang espiritu tuwing bilog ang buwan. Sabi pa daw Kuya Vince, hindi daw pumayag si Lola Linda na patayin ang alaga niyang 3 aso dahil para sa kanya, mga anak niya ito. Nagtalo daw si Lola Linda at ang kaibigan niya hanggang sa hindi daw sila nag-usap ng matagal. Hanggang isang araw, Kuya Vince, nakita na lamang daw ng kaibigan ni Lola Linda na bitbit-bitbit nito ang 3 nitong alagang aso na nakatali papunta ng gubat. At bumalik daw si Lola Linda na hindi na niya dala ang mga alaga niyang aso. At simula daw noon, kinausap na daw siya ni Lola Linda. At doon na rin siya nagtanong kung ano ang nangyari sa 3 alaga nitong aso. Sinabi daw sa kanya ni Lola Linda, Kuya Vince, na itinali daw ni Lola Linda ang 3 alaga nitong aso sa isang malaking puno. Dahil hindi na daw niya ito kayang kontrolin tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. At hindi rin naman daw niya kaya itong patayin dahil para sa kanya, ito ay kanyang mga anak. Pansamantala kong pinutol ang pagkikwento ni nanay, Kuya Vince, dahil bigla akong na-curious. Nais ko rin kasing malaman kung ano ba ang nangyari sa asawa ni Lola Linda matapos mamatay ang anak nilang triplets. Tinanong ko si nanay kung naikwento rin ba ito ng kaibigan ni Lola Linda. At ito ang kanyang sinabi. Ang sabi daw ng kaibigan ni Lola Linda, Kuya Vince, ay 3 buwan pa lang daw sa sinapupunan ni Lola Linda ang kanyang triplets ay iniwanan na siya ng kanyang asawa. Tutol daw ang pamilya nito kay Lola Linda kaya siya ito iniwanan. Talaga palang matinding hirap ang pinagdaanan ni Lola Lindang mag-isa at lahat ng yun ay kinaya niya. Mas lalong nasasaktan ang aking puso ngayon, Kuya Vince. Naaawa ako para kay Lola Linda. Gusto ko man siyang tulungan ay wala akong magawa. Hindi ko alam kung babalik ba akong muli doon sa gubat. Natatakot ako na baka makasalubong ko yung mga aso at bigla na lamang akong sakmaling. Pasamantalang naputol ang pagkikwento sa akin ni Nanay, Kuya Vince, dahil nakarinig kami ng mga sigawan na nagmumula sa labas. Pinuntahan namin ito hanggang sa makita namin na ang mga baboy na alaga ni Mang Karding ay patay lahat. Wakwak ang mga dibdib at wala itong mga puso. Natakot ang mga nakatira sa baryong yun, Kuya Vince. Dahil malayo nga ito sa lungsod, nagpatawag na lamang ng pagpupulong ang mga nakatira upang imbestigahan ang nangyari. Hindi pa man din nga nagsisimula ang pagpupulong, Kuya Vince, ay may isang lalaking lumabas at kanyang sinabi
na nakita daw niya na may dalawang aso na punong-puno ng dugo ang mga bibig. At matapos daw niyang batuhin ang nakita niyang mga aso, ay mabilis daw itong nagtatakbo papunta sa gubat. Noong mga oras na yun, Kuya Vince, ay nagmamadaling nagsisuguran ang mga residente ng baryong iyon papunta sa gubat. May dala-dala silang mga sibat at sulo. Balak nilang hulihin ang mga aso at kanila itong sunugin ng buhay. Naniniwala kasi sila na ang mga aso daw na ito ay sinasapian ng masamang espiritu. At nangyayari lang daw yun, Kuya Vince, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sinabi ko kay nanay, Kuya Vince, nasasama ako sa mga residente na pumasok doon sa gubat. Hindi ko na lang binanggit sa kanya ang tunay kong dahilan na gusto ko, Kuya Vince, makita si Lola Linda. Dahil alam kong hindi naman niya ako papayagan. Nagtungo na nga kami, Kuya Vince, sa loob ng gubat. Bitbit ang sulo at sibat. Ang mga residente, nais nilang tugisin ang mga aso. Samantalang ako, ang pakay ko'y mahanap ang Lola Linda ko. Pagpasok namin ng loob ng gubat, bigla na lamang akong kinalabutan, Kuya Vince. Parang ang lamig-lamig sa aking pakiramdam. At bigla akong napasigaw sa mga oras na yun, Kuya Vince. Dahil kitang-kita mismo ng dalawang mga mata ko kung paano luntagin ng isang aso ang isang residente at pinaglalapa niya ito. Kinain niya ang puso nito. Nanginginig ako sa takot ng mga oras na yun. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, Kuya Vince. Hanggang sa hinatak na lamang ako ng isa sa aming mga kasama. Papalayo. At nagtatakbuhan sila habang sinisibat ang aso. At yun nga, Kuya Vince, napatay nila ang isang aso. Ngunit ayon sa mga residente, ay may isa pa. Pero sa aking isipan, hindi ba 3 ang aso ni Lola Linda? Ibig sabihin, 2 pa ang kailangan nilang mapatay. At nagtataka din ako, Kuya Vince, dahil 2 aso lang din ang nakita ko nung natagpuan ko si Lola Linda nung pumasok ako sa gubat. At ayon din sa kwento ng isang residente, 2 aso lang din daw ang nakita niya na punong-puno ng dugo ang bibig. Nagtatanong ngayon sa aking isipan, Kuya Vince, nasaan ang isang aso? Gusto ko itong malaman.